mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 2, 2024, linggo, at ngayon po ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 24 verses 3 to 8. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na tumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugo ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang pagdiriwang po ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, o mas kilala rin sa kapistahan ng the Solemnity of Corpus Christi o Body of Christ. At ngayon ay muli napaalalahanan tayong lahat ng kahalagahan ng pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo na siyang ating pong pinagsasaluhan sa tuwing tayo ay nagkakatipon sa banal na Eucharistia. Ito po ay isang sakramento na itinatag at ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad at ang kanyang habilin ay gawin ito bilang pag-alaala sa kanya. At sa tuwing kakain tayo ng katawan at iinom ng dugo ni Kristo, si Kristo mismo ang ating tinatanggap. Kaya yung kapirasong tinapay po na ipinamamahagi sa oras ng komunyon ay sa ating pong pananampalataya, ito ay mismong si Kristo. Hindi lang ito basta simbolo o sabihin natin parang kumakatawan, pero ito mismo ay walang iba kundi si Kristo. Bagamat sa atin po, maraming mga Katoliko ang hindi pa lubusan nitong naiintindihan kahit na dumaan tayo sa proseso ng pagtanggap ng First Communion, pero marami pa rin yung pagkatapos ng First Communion ay napakatagal na panahon bago pa ito nasundan. Mismo mga magulang ay hindi nakikita ng mga tumanggap ng First Communion na tumatanggap ng Communion. Nawa po sa linggong ito ay mapaalalahanan tayo muli ng kahalagahan ng pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Hindi kumpleto ang ating pong pakikilahok o pakikisa sa misa o pagdalo ng misa kung hindi naman natin tinatanggap si Kristo sa banal na komunyon. Marahil sinasabi po ng marami na hindi tayo karapat-dapat dahil sa mga kasalanan na nagawa natin o mga kahinaan natin, pero pakatandaan po natin na hindi tayo kahit kailan hinuhusgahan ng Diyos sa kung ano ang nagawa natin. Ang paanyaya niya ay para sa lahat. Kaya wag nating pagkaita ng ating sarili at wag nating tatanggihan ang binibigay ni Kristo. Ito ay pagkain para sa atin upang tayo po ay lalong lumakas. Kung sinasabi natin na nagiging mahina tayo sa mga kasalanan, kaya hindi tayo dapat tumanggap ng katawan ni Kristo, mas lalo po na mapagnilayan ninyo, mas lalong kailangan mong kumain
upang ikaw ay maging malakas sa laban sa tukso na nagdadala sa atin doon sa pagkakaroon ng feeling na unworthy tayo na tumanggap. Alam naman ni Kristo, no, na hindi tayo karapat-dapat, pero dahil nga sa kanyang pag-ibig sa atin, kung kaya lalo niyang minamarapat na tayo po ay tumanggap ng kanyang katawan at dugo. Kaya sa linggong ito ng ating pagdiriwang, nawa po ay mas lumalim pa ang ating pag-unawa sa pagdiriwang na ito na tinatanggap nating katawan at dugo ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.